Hello, isang mapagpalang araw. So dito naman po tayo sa paglagay ng tinatawag na sabitan ng kwintas. Yan, so hindi natin bunutasan, nilagyan lang natin ng daanan. At magiging ganyan po siya. So yan po. So ipakita natin kung paano ko ginamit ay ang tie wire. So yung iba, kung napapansin nyo, iba yung kanilang ginagawa. No? So sa atin, ito sinunod ko pa po sa mga sinauna nating mga kinilalang magiting din sa paggawa ng depensa per kargada. May kaakibat kasi ang tie wire dahil ito'y bronze at alam natin yan. Sa naniniwala sa kakayahan ng spiritual, alam ng lahat na ang bronze ay pangontra. So dito, kahit pa dito sa bitat ay magagamit na siya bilang pangontra, lalo na sa mga lumilipad sa gabi. Kaya po pinili natin ang bronze, hindi po stainless. Yan, kasi sa pelikula lang stainless ay nagagamit bilang pangontra, pero silver. Pero ang talaga, ang magagamit talaga ay ang bronze. Yan, at ito naman ay sa mga nakakaalam, isa po sa sekreto ganito ay yan. Ang bronze po ay ginagamit bilang panggagamot din yan. Pag kunyari yung magsusuka ng dugo, lalo na sa natalo sa labanang espiritual. So makakatulong po ito. Yan, so ganun lang, para lang inikiran lang natin, no? So para makita nyo kung gaano siya katagal gawin. Pinaikot natin, kailangan din matigas yung kamay mo. So ganyan. So mas mainam dalawa yung plies gamit dito. Kita ko sa inyo mamaya bakit kailangan natin ng dalawang plies. Yan. So dito na kailangan ng dalawang plies para hindi siya gumalaw. Kaya lungos at plies gamit natin ngayon. Para din po magpantay ang forma niya. Yan na. So ganito lang sa larangang espiritual, mga kapatid. Walang bata o matanda, pero nakadepende po yan sa gabay kung kailan kanya gagamitin o kailan kanya tatawagin at kailan ka pwedeng maglingkod. Yan po ang ating tuntunin. Yan, so ganyan. Tapos putulin yung sobra. Yan, so para makita nyo, maintindihan nyo ng maayos, ay gagawa tayo ng extra para so ganyan yan. Tapos yan, ganyan ang curve ng sa bawat dulo. Ang purpose po nito ay para hindi siya matanggal, siya ay mag-hook sa ilalim. So ganyan. So pwede na siyang maging katulad dito. Yan. So ilalagay siya ganyan dito. Okay? So para makita nyo at maintindihan nyo, ulitin natin kung paano ko talaga ginawa. So ganito, kailangan ng medyo malaki na tie wire. Yung laman ng wire na kung saan ito'y tinatawag 6.0. Okay? So ganyan lang. Tingnan nyo yung plies, ha. So pag ganyan, ipit at iikot pag ganyan. So nasa control mo kung gaano kalaki ang bilog. Okay, ganun pa rin ikot. Yan. So yan na ang magiging unang ikot. So yan.
Okay? So, tapos ganito pa rin, hawakan pa rin ng plies at ibalik siya. Iikot muli hanggang sa maging ganyan na. So, dalawang ikot na siya. Tapos, siyempre, ikat na natin. Okay? Katapos naman, kailangan natin siyang pag-isa. So, kailangan na ganito. Kung matigas yung kamay mo, kaya mong malakas ka, pwedeng ganito lang. Hindi mo gamitan ng plies. Yan. Ito din sa kabila. Parang ibalik mo siya. Pero kailangan mag-stay na yung dulo. Yan. Tapos, itupik mo siya. Papuntahin dito sa silid. Ganyan. Kabila naman, ganun din. So, parang magkasalungat na sila. Pagkatapos niyan, ipitin na. Okay? So, yan. Ipit na yan. So, dito ka na nangangailangan ng plies kasi para hindi masira yung yung inikot o binilog. Okay. Yan. So, gaya ng daran, magkaisa na. Para na siyang pako. Tapos, ikat natin. Yan. Estimate natin kung gaano kataas ang matitira. So, ganyan. Tapos, i-curve natin yung dulo. Kahit hindi masyadong malaking curve, basta importante magkakaroon siya ng kurba. Kasi, yun ang magiging pundasyon para hindi siya basta-basta matatanggal sa loob ng bao. Yan. Tapos, yan. So, mainam na ito yung ilagay natin. Kasi nasundan nyo. Ganyan ha. Dito na siya ilalagay o di kaya dito. So, mas mainam dito sa puwet. Kasi, para makapag-adjust ka pa dito sa ibabaw. So, ganyan ang nangyayari. Ganyan. So, kailangan natin ng tawag nito. Pampadikit ng kaunti. So, dikitan natin ng glue. Yan. So, wag yung shoes glue ha. Pwede shoes glue pero konti lang kasi ang shoes glue kasi kalauna ng paglagay natin ay masisira lang din siya. Ganyan ang kanyang maging hitsura. Okay? So, i-ano natin. Yan, kung fix ba siya. Yan. So, ganyan siya. So, patuyuin yan. Pwede na yung tanggalin mamaya yung kabila. So, yan na po ang ating paglagay ng sabitan. Okay? So, hindi din siya basta-basta sa paggawa. No? Kailangan din na yun bang pulido at saka kailangan din na mataas yung pasensya mo para magawa mo ang bagay na ganito. So, yan. Isang mapagpalang panahon po sa ating lahat. At hanggang sa muli yan. So, pwede na siyang pag maya-maya, tutuyo yan, pwede na siyang kukunin. So, tulad ng ganito. Yan o. Kunin natin ang isa. Yun na. Hindi na siya matatanggal kasi tuyo na yung idinikit natin. So, yung dinikitan natin ay ang kabilang bahagi lang. Okay? So, sa mapagpalang panahon, please like and share, subscribe po sa video natin upang matunghayan mo yung sunod na kabanata.